Hi! Hello! Good afternoon! Good afternoon! Welcome to my vlog. This is Angie again talking to you. Dito po sa ating channel. I am in US and I am vlogging you my life with my children as a single mom with Melo or Golden Doodle. So Melo actually is gaining some fans. Sa lahat po ng mga new subscribers natin, welcome to my channel. Bago po tayo sa YouTube, be patient with me. Kasi hindi po tayo veteran sa YouTube. No, papasalamat lang po ako sa inyo sa lahat ng mga views, sa lahat ng mga tumingin at nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. So baka nagtatanong kayo guys, nasaan ako? Nasaan na ako over the weekend? Busy po tayo. Wala akong oras mag-edit. Pero eto, I will try to vlog you this kasi ang dami pong nag-congratulate doon sa nanay ko na she passed the US visa interview. Yung application po niya, May lang po siya nung May ko lang po siya in-apply, end of May ko siya in-apply. Ang purpose po kasi noon, kasi gusto ko siyang nandito para na may kasama kami at may kasama si Zoe, no? Para pagka magtatrabaho ako, mayroong magre-receive kay Zoe pagka bumaba siya ng bus. Yun ay prior na ma-diagnose ngayong anak ko ng kanyang bipolar. Ngayon, problema po tayo ngayon kasi nung pumasa yung nanay ko, itong anak ko ay nakabook. Nakabook po siya papuntang Pilipinas. So, nung nalaman po niya na naipasa ng nanay ko yung US visa niya, umiyak po siya ng todo. Kasi ayaw niya magsalisihan sila. So, ang sabi ko sa kanya, get healed sa Pilipinas, magliwalo ka, papadalan kita ng pera. Then, magbabakasyon kami ng December hanggang January. Then, by February, balik kayo ng lola. Sasamahan mo yung lola mo papunta dito sa US. So, yan po yung plan ko. Pero yung initial plan talaga, nung hindi ko siya na-book, kung hindi siya na-diagnose ng bipolar while my mom was applying for a tourist visa, dapat sana yung nanay kong pupuntan dito. And then sabay kaming umuwi ng Pilipinas ng December. Yun sana ang initial plan namin. Pero yun na nga, nagkasalisihan yung aming mga life events. So, eto, umiyak. Sabi niya, what about my friends? Hit up na naman kami. Sabi ko sa kanya, my priority is yung health mo, hindi yung friends mo. And we're not rich para na pabalik-balik ka ng US, magmahal ng ticket ha. Sabi ko sa kanya. So I told her, I have to gain some financial alam na natin pagka nasa Pilipinas tayo, mauubos yung iniipon natin, diba? So ang sabi ko sa kanya, mga February, sabay kayo ng lola yung papunta dito sa US. And hopefully, you are healed para na pagka nandito ka na, we will downsize and take everything what you can para na mag-aral ka sa Pilipinas ng opening nga doon. So, medyo masama pong loob niya sa akin. Pero sabi ko, sa nanay ko, dahil si Laika ay pauwi ng Pilipinas, initially, dito dapat siya magbe-birthday. Kasi lahat nga sila September 6, September 13, September 26, yung nanay ko September 21. Dapat magko-combo birthday party sila dito pagdating ng nanay ko. Yun na nga nangyari. So, ang sabi naman ng nanay ko, okay daw, sabi niya, kasi sayang din yung pamasahe na mabalik-balik at tatawid-tawid siya ng US. Sabi ko, ay salamat, ganun. So, ganyan guys. Ito yung story kung paano siya pumasa. Hindi ko lang alam ha. I think it is a case-to-case basis. Hindi lahat yata siniswerte. But what I know, na pagka nag-submit ka ng application mo, they already know if you are approved or not. Naka-background check ka na. Especially sa person na nag-petition ng kanyang visa or whatever. So, ang ginawa ko kasi, ako lahat na nagproseso sa nanay ko last May. Last May, I fill up the forms online. Nagbayad po ako, pinagbayad kami ng 185 sa PNB. Anong bank ba yun? Yung parang may bank na pinapunta ko yung nanay ko. Merong code na kailang dalhin niya. Then,
I fill up all the forms based on what they required. At the same time, ito may major tip. Pagka tinanong yung duration ng trip nila, kasi ano siya tourist visa po kasi in-apply ko sa kanya Pag tinanong yung duration ng trip, never put more than 3 weeks. Wag po 3 months, wag po 4 months, 5 months. Just put the initial 2 to 3 weeks. Yun po yung pinaka number 1 tip ko sa inyo. Kasi as a tourist, you're not supposed to stay longer in US. Kasi they try to avoid na you can find extra job around US unless mayroon kang valid reason na talagang tatagal ka dito, just like for medical treatment, mga ganyan, iba naman yun. Pero sa kanya kasi is tourist lang kasi siya, as in nature tourist lang po sa kanya. Then mayroon dong portion na you have to fill up your other reason. Your reason bakit mo gustong pumunta dito sa US. So ang nilagay ko po kasi sa kanya, ako ang nag-fill up, hindi yung nanay ko. Ang nilagay ko, to see my grandchildren and my daughter that I haven't seen for around 8 years, which is true. Magna 9 years na po kami na itong December, 9 years na po kaming hindi nagkikita. So, yun po ang nilagay ko. Yung reason nyo po is talagang super family tie, at saka super valid po talaga yung reason nyo. Kasi they're trying to look the possibilities. Baka magti-inti ka dito. Ganun ang ginagawa. And eto, another tip to you. Di ba nandito na kayo, kung ikaw ang nag-fill up ng form at talagang gusto mo mag-travel yung family mo dito sa US, di ba pag nag-apply ka ng, especially pagka first affinity ng family mo, when you apply for your visa to come to US, you fill up information of your siblings, fill up information of your parents, mga ganyan. Be consistent po sa mga pinifill upan nyo. Kasi when I did that, naging consistent po ako sa pinilap ko until to my citizenship. Hindi ko po nililihis yung walang lie, walang shortcut, wala lahat. Yun po yung ginawa ko. And yung nanay ko kasi, when my dad was still alive, they were traveling. And then 2022 she traveled in Asia. So, nagkapag-Singapore sila, nag-Indonesia, nag-Malaysia, yung mga ganyan. Ilang beses na po siyang pabalik-balik ng Singapore because my brother is an architect in Singapore. And at the same time, she is retired. So, parang hindi naman lahat ng retired talaga pala is na-approve. So, ang sabi niya, there were multiple people sa interview room na binibigyan ng blue paper. Yun pala yung denial paper nila. So, yan lang po yung masasabi ko sa inyo guys. And actually my mom has some errors pa If you can see my video here, na iritang-irita ako nung time na bumaha yung Maynila. Kasi ang laki ng gastos ko sa nanay ko nung time na yun. Meron siyang error. Nagka-error pa yung application niya kasi when I applied kung anong location ng embassy siya mag-a-apply, kasi I have to put Manila. Diba? Manila dapat yung ilalagay. But because I am using the US computer, yung IP address, automatic hindi siya na-save yung location. Parang US embassy, US location pa rin. So parang dito siya nakalagay mag-apply sa US, hindi sa Maynila. So parang pinaulit po yun sa kanya. Plus, hindi alam ng nanay ko kung paano gagawin yun sa Maynila remotely kasi ako nga ang nag-apply noon lahat-lahat. So I was trying to do it here remotely. Then isisend ko sa kanya sa email niya. Then she will print it out and then run back to the embassy. Nung binigyan siya ng 1 hour lang na palugit, hindi niya alam kung saan ang pinakamalapit na computer station, hindi niya alam kung saan yung pinaka shortcut na daanan. So parang na-late po siya ng timeline na binigay sa kanya. So, ang sabi ng embassy sa kanya, over ka na sa time limit mo. So, you have to reschedule. So, nag-reschedule po talaga siya. So, another gastos na naman. So, binook na naman siya ng ticket. Pinadalhan ko na naman ng pera. Pinadalhan ng pera para pang hotel niya. Yung mga ganong tipo na naman ulit. So, yung stress, tsaka yung pabalik-balik is, I think, doon talaga siya na natagtad. Ito yung tanong sa kanya, tinanong daw siya ng sino ang magfa-finance sa trip niya. Ang sabi niya, ako daw, my daughter, she will be my sponsor. And then, tinanong din siya na, are you working?
Pero, di ba, nilagay na natin yan sa application nila na they are retired. So, she will pass. And I know she, you know, she traveled. I was confident na papasa siya. So, yung question, another question sa kanya, are you retired? Sabi niya, yes, I am retired. I am a pensioner. Sabi niya ganun. I have a pension with my husband and my pension. And then, tinanong siya, ito yung last question na tinanong sa kanya, do you have children here in the Philippines? And sabi niya, yes, I have children. I have 2 children left in the Philippines and my grandchildren. Yung nanay ko pa, ano pa yun? So, May, June, July, August, 3 months, nag-YouTube. Tinitingnan yung kung ano-ano mga video sa YouTube. Alam niyo kung ano? Gabi-gabi, mini-message ako. Sasabihan ako, Angie, I need your bank statement. Angie, you have to send me the invitation letter. You have to send like a sponsorship letter. You have to send me your income statement. You have to send me lahat na lang. Tapos ang sabi niya, I have to have a show money. Ano pa ba yung mga tinatanong sa akin? Ang daming tinatanong sa akin. Sabi niya, I need some this X amount of money in my bank account. Mga ganun-ganun. Sabi ko naman sa nanay ko, wala tayong ganyang kalaking pera para na papadalang kita at ilalagay yan sa bank account mo. Kasi sabi ko, na-submit ko na yung application mo. Once we submitted the application, tinitingnan ka na, bina-background check ka na, and naka-background check na rin ako. So, useless po yun. Hindi na pwede. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, makikita nila yan sa sa system nila kasi I pay taxes. Kung magkano ang kinikita ko dito. So, hindi mo na kailangan ng sponsorship, hindi mo na kailangan ng invitation letter, sabi kong ganon. So, yun na nga. Ang last na question sa kanya, yun, yung tinanong na, do you have any family in the Philippines? Yun ang sabi niya. Sabi niya, I have 2 children. Nung sinabi niya na mayroon siyang children, yun na yung siguro yung pinaka-family ties niya sa Philippines, na may mga apo siya sa Pilipinas at may 2 pa siyang anak. And when I fill up my citizenship, kailan pa ako nag-fill up ng forms, nilagay ko po yung mga occupation ng kapatid ko, tsaka lahat ng mga informations nila. So, siguro napupull up din talaga na yung tamang sinasagot ng nanay ko. So, ganun guys. Yun na lang. So, inaantay na lang namin na ma-receive niya si LBC yung ano niya, yung passport niya. Kasi kinuha din yung passport niya. Sinabi sa kanya, I will approve your visa. Pero, yung before daw sa kanya na in-interview in that window, parang 3 yata. Kasi nakaupo daw siya doon, nag-aabang. Parang 3 yata na puro blue paper sa window na yon. And ito pa ha, when you book an appointment, select the earliest as possible. 7:30, 8 o'clock. Kasi ano pa, fresh pa yung utak ng console. So, hindi sila irritable. And when they ask questions, straight to the point, answer only sa question. Pag tinatanong na if it's a yes or no, answer yes or no. Don't elaborate. Ito po yung sinasabi na you have the right to remain silent. Ito po yung sinasabi. Kasi, the more you talk, the more you make mistake. Makakahanap sila ng butas. Meron daw doon na vlogger yata, sabi ng nanay ko, she was so confident kasi sabi niya nakapag-abroad na siya, nakapunta na siya ng Japan, nakapunta na siya ng Singapore, nag-Colombia, Colombia sa may bandang Asia lang, and then nakapagpunta ng Europe, nakapag-Europe na raw, sabi ng nanay ko. So talagang she was so confident na papasa siya ng US visa. Na-deny siya. Sayang, kawawa naman. Alam mo, di ko lang alam, siguro swertihan lang talaga sa mga ganun, or talagang they know kung sino yung hindi lalabag ng ng rules dito sa US. Pag ikaw po ay OFW at mag-a-apply po kayo, you're previously OFW and then you apply for a US visa, make sure you have a very strong ties sa Philippines, kasi pag sinabi mong previous OFW ka, red flag po talaga yon sa kanila, kasi maraming mga OFW ang tumatawid ng ibang bansa and talamak sa pagtitiinti and kumbaga marunong, marunong po. So ganun. Kung mayroon po kayong kamag-anak na gusto nyong dalhin, papuntahin dito, just don't complicate the application. Huwag yung super yung super prepared. Yung nanay ko kunan mo na ako ng ticket. Sabi ko, ay,
Hindi ka pa nga approve eh. Bakit kita kukunan ng ticket? Hindi po yan advisable kukunan kita ng ticket. Sabi niya, baka ma-offload ako, kailangan ko daw ng back and forth na ticket. Sabi ko, hindi ka pa lilipad kasi wala ka pang visa. Hindi ako pwede mag-book sa iyo ng ticket. Sabing ganun sa akin. Ako nakikinig sa YouTube. Huwag po kayo basta-basta makikinig sa YouTube. Follow po, basahin nyo yung USCIS website. Huwag po kayong dumipindi sa YouTube kasi marami mga misleading doon. Hindi po lahat ng mga na-approve is pareho sa cases nyo po. Ganun lang. So yun, natuwa lang ako kasi yung nanay ko sinwerte. Sinwerte siya. Confident, sabi niya, nanginginig daw siya. Pero sabi niya, I just focus on the questions. Nung tinanong ako na, how old are you? Ang sagot niya, isa lang. Nung tinanong na, do you work? Sabi niya, I am retired. Yun lang, one word lang ang sagot ng nanay ko. Tapos sinabi ng, ano pa ba yung tanong sa kanya? 5 lang daw ang tanong sa kanya eh. Yun ang tanong sabi niya eh. Tapos, kinuha na daw yung passport. Nung pagkakuha ng passport, sabi, I approve your visa. Ganun lang. So, yung nanay ko, ano pa? Ay, praise the Lord! Ganun pa ang nanay ko sa window 25. Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much! My goodness. Tapos ito ha, be careful eye-to-eye contact sa console. Yung nanay ko nung tinawag siya, di ba nakaupo siya, nangangatog na daw sa kaba, parang nanginginig siya, tapos nagpapawis ng kamay, nagpapawis yung paa. Nung tinawag na yung number niya, nagtanggal siya ng mask kasi pala, ewan ko, nagmamask pa ba sa Pilipinas? Hindi ko alam. Nung pagtanggal ng mask, sabi niya, hi, good morning. Parang talagang yung energy niya, nilabas niya sa harap ng console. Then, tinititigan niya yung console eye-to-eye. No, yun. So far, you know, wala akong problema sa kanya. So, sinabihan ko na sila na, yun, babalik kami dyan ng December. Then, hopefully, pagbalik ko dito ng January, makakapagbenta ako ng marami para na maibook ko siya ng ticket papunta dito sa US. Ang purpose ko kasi talaga sa kanya is, at least, alam ko hindi siya tatagal. At sinabi niya na sa akin yun. Sabi niya, I'm not planning to live longer sa US kasi sabi niya baka hindi ko kaya kasi alam mo naman dito sa atin yung mga tao wala kang may machika-chika, diba? So wala siyang kaibigan dito. Sabi ko siguro pinaka maximum muna na stay dito is 3 months sa tingin ko lang ha. Ngayon February yun, malamig. Ipe-prepare ko na lang siya ng mga jackets, mga ganon. Ang sa akin lang gusto kong ma-experience niya yung buhay namin dito para na pagka humingi siya ng pera, alam niya kung gaano kahirap maghanap ng pera dito. So, ganyan. Alam ko, sabi niya ayaw niyang manirahan dito sa Amerika. So, alam ko yon hindi siya tatagal dito. Ganyan. Gusto ko lang na ma-experience niya at masamahan niya ako dito pagka umalis ako na, may kasama si Zoe. Kasi, nasusurtin parati yung trabaho ko dahil sa I have to receive Zoe after school. Mga ganyan. So, hindi ako nakakabenta ng marami. Kasi parang kailangan ko umuwi ng maaga. Mga ganyan. Okay guys. Thank you so much. Thank you so much. Kung mayroon po kayong mga question, please let me know. Anong gusto nyong malaman? Ganyan. So, kita-kits. I will try to edit some of the videos that I had in the weekend. Kung yan po ang tanong nyo, kung nasaan na, ano ang update ni Marites. Si Marites ay nandito pa po. Okay. If you are new in my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Have a good night.